Magandang araw mga boss, isubok ko muna ito after ko mapalitan ng brake pad kung meron pa siyang ingay. Aba, meron pa siyang ingay. Ito yung first time ko mga boss na makagawa na sabay dito sa likuran ng brake pad niya, parehas umingay. Kadalasan kasi sa ginagawa ko mga boss, pag nagkaroon ng ingay sa pagpreno ni customer, isang side lang umiingay. Pero both side naman yun, nililinis ko kaya pinapalitan ko ng brake pad. Kaya lang, pinakita ko lang naman sa inyo na kung pinalitan ko yung brake pad dito lang sa kabilang side at tinesting ko at meron pa rin siyang ingay, ibig sabihin, nagkataon na both side dito sa likuran, sabay silang nag-ingay kapag pinapakan mo ang preno. Pero bibihira mangyari yan mga boss, kadalasan isa lang yung nag-iingay dyan kapag nagpreno ka, isang side lang dito sa gulong. Ganun pa man mga boss, ipinakita ko lang sa inyo na posible na pwedeng magsabay yung problema dito sa preno. Ang ibig kong sabihin, pwedeng sabay silang mag-ingay pag inapakan mo yung brake pedal mo. Actually mga boss, itong brake pad ni customer, makapal pa yan. Kung tutuusin, pwede pa nga yan Kaya lang, ayon kay customer, matagal na daw masyado itong brake pad niya. Sa pagtanggal ng brake pad mga boss, kung makikita nyo, gumamit lang ako dyan ng flat screw, tapos sinikpot ko itong retainer spring niya. Yan yung naglalak dito sa pin na humahawak dito sa dalawang brake pad mga boss, para hindi mahugot itong pin. Tapos yung pangalawang tinanggal ko, yun yung spring clip niya. Ito naman yung pangatlo, yung rattle spring niya. Ayan mga boss. Kailangan hugutin mo itong pin niya para matanggal mo yung rattle spring. Tapos ito naman pin sa ibabaw, tinanggal ko na rin yan. Tsaka ngayon kumuha ka ng flat screw, itulak mo itong brake pad para umatras yung piston. At malaman mo na rin kung may stack up dito sa piston niya. Kaya lang okay naman mga boss, dahil malambot ko naman na itulak yung piston. At kung makikita nyo, maluwag na yan para matanggal ko itong dalawang brake pad. O diba? Saglit ko lang natanggal yung dalawang brake pad niya. Kaya ganyan lang naman ang diskarte mga boss para hindi kayo mahirapan sa pagtanggal ng brake pad. O kita nyo, diba nakita nyo, makapal pa itong brake pad niya. Kaya lang umingay na. Kaya sabi ni customer, palitan na lang daw yan ng bago. Tapos gumamit ako ng backslide sa number 17 para maluwagan ko yung bolt dito sa brake caliper. Ayan na mga boss, maluwag na yung bolt kaya kinakamay ko na sa pagtanggal yan. Kailangan kasi mga boss, matanggal ko itong brake caliper para ma-check ko na rin itong handbrake niya, yung brake shoe dito sa handbrake, ibig kong sabihin. Tapos sa baba mga boss ng brake caliper, niluwagan ko ulit dyan yung bolt na number 17. Ayan, makita yun, maluwag na siya. Kinamay ko na ulit yan sa pagtanggal yung bolt. Pag natanggal mo na yung dalawang bolt dito sa brake caliper, pwede mo nang iangat yan para itong drum brake ng brake shoe ng handbrake mo, mabunot mo yan. O di ba mga boss, kung ganitong klase yung sasakyan nyo, napakadali lang tanggalin nitong brake drum niya, pati yung brake caliper. Alam nyo mga boss, kaya ko lang naman laging sinasabi na madaling gawin ito. Unang-una, totoo naman. Para mabigyan din naman kayo ng lakas ng loob. Kaya nga laging sinasabi ng mga pikit na mekaniko, basic lang naman ang alam niya ni dirt mechanic Totoo naman lahat ng ginawa ko for basic lang yan Kaya totoo yung sinasabi ko mga boss, na itong tinuturo ko sa inyo, basic lang yan. At ang nagpapatunay niyan, sila na rin. Kaya huwag kayong kakabahan kung kayo ang gagawa ng sasakyan nyo. O ngayon, natanggal nyo na yung brake drum, diba? Nakita nyo, nilinis ko yan ng sandpaper, itong brake shoe nya, para matanggal ko yung tumigas dito sa ibabaw ng brake shoe. Importante kasi mga boss na malinis nyo itong brake shoe, para pag iniha-handbrake nyo itong sasakyan, hindi naman siya manikit. Pati itong drum brake niya mga boss, iliyahin nyo rin yan, para yung kumapit dyan na kalawang or dumi, patanggal. Siyempre naman, kasali din sa liliyahin mo dyan itong disc ng rotor niya. Dahil nga sa kinakapitan din niya ng kalawang at dumi. Pero sa pagliha naman na gagawin mo, wag naman yung sobras tagal. Matanggal mo lang yung kumapit na kalawang o kaya dumi, okay na yun mga boss. Tapos gumamit ka ng brake cleaner kung meron ka pang budget. Isprayan mo itong disc ng rotor mo. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ini-sprayan ko yan. Pati yung loob ng drum brake nyo, isprayan nyo rin. Dahil sa okay na ako dyan, dito naman tayo sa brake shoe ng handbrake mo. Ganun din mga boss, yung backplate, itong brake shoe ng handbrake nyo, yung mga kumapit na dumi dyan, spray nyo para ma-wash out. Yung sa ilalim ng brake shoe mga boss, yung hinahawakan ko, ayan yung adjuster nitong handbrake. Nililis ko rin yan syempre. Tapos pag okay na, pwede mo na ngayon i-adjust itong adjuster ng handbrake mo. Sa pag-adjust yan mga boss, nakita nyo naman gumamit ako ng plier, tapos pinihit ko lang yung adjuster nyan or yung mga ngipin nyan paangat. At pag okay na, balik ulit ako dito sa brake drum. Gamit yung basahan mga boss, itong disc ng drum mo, punasan mo yan para yung marka ng brake cleaner matanggal.
Siyempre itong rotor disc, isama mo na rin yan sa pupunasan mo. At pag okay na, pwede mo na ngayon ibalik itong drum brake mo dito sa dati niyang position. Siguraduhin nyo lang mga boss, pag nag-adjust kayo ng handbrake, hindi pwedeng doon sa kabilang side, masikip ang pagkaka-adjust nyo dito sa kabilang side, maluwag siya. Hindi pwedeng ganun. Hanggat maaari, pakiramdaman nyo na parehas yung pagkaka-adjust nyo dito sa handbrake nyo, both side dito sa likuran. Tsaka nyo ngayon punasan itong rotor disc bago nyo ilagay yung brake caliper. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, iposition ko muna itong camera, tapos itong brake caliper, pwede nyo na yan ibalik sa dati niyang pwesto. Iposition nyo yan ng maayos, para pag nilagay nyo yung 2 bolt na number 17, hindi kayo mahirapan. And mga boss, kung makikita nyo sa taas ng brake caliper, yung bolt na isa, pinakapit ko na yun sa thread nya, tapos dito sa baba, ganun din. After nyo may ipakapit yung 2 bolt dito sa brake caliper, gumamit na ngayon kayo ng box wrench na number 17 para ma-final nyo na yung paghigpit dito sa bolt. Ipwesto ko ulit itong camera mga boss para makita nyo kung ano yung bolt yung hinihigpitan ko dito sa brake caliper nya. Unahin kong hihigpitan itong nasa taas na bolt ng brake caliper. Gamitan ko yan ng ball hammer mga boss para sigurado akong maayos yung pagkakahigpit ko. At pag okay na, dito naman sa baba ng brake caliper, yung bolt na number 17, higpitan ko na rin yan. O yan, mahigpit na siya mga boss. At dahil sa mahigpit na yung 2 bolt dito sa brake caliper, i-check ko naman itong brake caliper mga boss, dapat naglalaro yan. Ayan mga boss, yung sliding pin niya dapat mga boss hindi siya stack up, ganyan siya naglalaro. Para yung brake pad mo, hindi siya mabilis maubos. O ilagay ko na yung bagong brake pad mga boss, ayan na isang bagong brake pad. At ito naman yung pangalawang bagong brake pad ni customer. Ayan na mga boss, kung makikita nyo, inilapat ko na ng maayos yan. Dapat nakasentro yung butas niya dito sa brake caliper, sa dalawang gilid niya. Para pag inilagay mo itong pin ng brake pad, shoot na shoot siya, di ba? O di ba? Pasok na siya mga boss. Tapos yung rattle spring niyan, isabay mo na rin. Kailangan nakashoot din yan dito sa pin ng brake pad mo. Kasi ayan yung iipit dito sa retainer spring ng pin para hindi siya matanggal o hindi siya mabunot. Ayan mga boss, kung makikita nyo, tinuturo ng retainer spring na may butas yan dito sa pin ng brake pad nyo. O yan, nakita nyo, di ba? Tinusok ko. Itusok ko na maigi itong pin ng brake pad niya. O. Tapos itinusok ko na dyan itong retainer spring ng pin niya para hindi siya mabunot. Pero meron pa yung isa mga boss. Ayan pa yung isa. O, nakita nyo may butas din yan. Ayan, tinuro ng daliri ko. Tusok ko na itong pin dito sa brake pad mga boss. Yan. Magkabilang dulo yan. Diba? Nakita nyo. Tinusok ko yan hanggang dulo itong pin. Tsaka ako ngayon ilagay na itong retainer spring na maglalak nga dito sa pin para hindi siya mahugot. Ayan na mga boss. Nakita nyo diba? Nailapat ko na ng maayos itong retainer spring niya, tapos itong rattle spring niya mga boss, ayan naman yung iipit dito sa retainer spring para hindi naman siya matanggal. O di ba? Okay na. Paglapat na yung mga boss, meron pa yung isang spring clip yan sa taas. Ayan mga boss yung maliit o. Ayan, para naman itong pin dito sa brake pad mo, hindi siya gagalaw-galaw or iikot-ikot, yan yung pipigil. Okay na sa inyo yan mga boss, ano, naintindihan nyo? Kung hindi nyo naman naintindihan mga boss, pwede nyo naman yung gayahin kung paano ko yan ginagawa sa video. Tandaan nyo mga boss, itong video na napapanood nyo, basic lang yan, pero tulong sa atin ng Diyos para pares tayong makinabang. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, kung makikita nyo, ilagay ko na itong gulong, siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkakahigpit nyo dito sa nut para sa bandang huli, no problem kayo, di ba? At dahil sa okay na ito mga boss, pwede ko na ngayon testingin itong ginawa ko. Ito na yung kasi yung part 2 na parehas ko ng pinalitan yung brake pad dito sa likuran ng sasakyan ni customer. Kaya malalaman na natin yan sa pag-road test ko kung wala na itong ingay. Dito kasi sa part 1 mga boss, itong left side napalitan ko na yan dito sa likuran. Kaya kung makikita nyo mga boss, sumampa na ako dito sa sasakyan ni customer para matesting ko na yan kung magpipreno ako at meron pa siyang lalabas na ingay. Ipaatras ko muna itong sasakyan mga boss, tapos aabante ako, tsaka ako biglang ipipreno yan kung meron pa siyang lalabas na ingay. Kaya nga kung makikita nyo, yung camera, ipinususyon ko na yan. After ko makaatas mga boss, bibelo ako, papaabanting ko bigla yan, tapos biglang preno. Ito na mga boss, pakinggan natin. O di ba mga boss, wala na siyang ingay dito sa preno. Ulitin ko yan mga boss, abante ulit. Nakita nyo naman mga boss, pag nagpipreno ako, kahit biglayin ko, wala nang lumalabas na ingay dito sa preno niya. Iatas ko ulit yan mga boss. Tapos iaabante ko yan at biglang preno ulit. Uy, okay na. Wala na siyang ingay mga boss. At dahil sa okay na ito mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat sa inyo.